Hindi sinabi ng langit na mahal niya ang ulap. Tahimik niyang tinanggap ang mga pagbabago. Tahimik niya rin binantayan ang sikat ng araw. Nanood lang ng hangin, hindi naman nang nagparamdam. Hindi ko naman sinabi na hihintayin kita eh. Noong mga panahon ng bulaklak ay naging tag-ulan. Nung ang buhay ko'y nawalan ng balanse. Dahil sa pagdating mo, nagtiwala ako at nahulog sa mga bisig mo. Grabe, ang gaan ng pakiramdam ko noon. Para kang simoy ng tagsibol sa puso ko. Para kang bulalakaw na bumalik sa tahanan. Nakatago sa mga alaala ng kabataan ko. Sobrang miss kita. Walang iniwang bakas. Sobrang miss kita. Walang iniwang bakas. Sige na, salamat sa pakikinig. Ngayon, tanungan time na. Anong gusto niyong itanong? Huwag na maya magtanong kay Teacher Sue. Magbabahagi si Teacher Sue ng kanyang karanasan sa pagsusulat. Anong tanong mo? Hello, Teacher Sue. Narinig ko po na 10 taon niyong sinulat yung librong to. Ano pong nag-inspire sa inyo para isulat to? Ang nobelang ito ay hango sa isang karanasan ko noong high school. Parang alaala siya ng kabataan at alaala ng ilang tao. Noon, araw-araw ako nagsusumikap nag-aral. Gusto kong mabilis na tumanda. Para to pa rin ang sarili kong pangarap. Nung taon na yun, 17 ako, second year high school. Okay, class. Tahimik muna kayong lahat. Ipapakilala ko sa inyo ang bagong transferee natin. Hala, siya yun. Ano ba tong kabablaghang to ha? Pakilala ka nga. Hello sa lahat. Ako si Chun Yuning. Galing ako sa Shenzong. Ayoko talaga mag-aral. Ayos! Okay na ba? Manimig ka kayo dyan. Ayaw mo mag-aral? Ganon? Chun Yuning. Maisi, doon ka umupo. Tabi ka kay Jingsu. Kaya mong tulungan ka ni Jingsu sa pag-aaral. Teacher, may bakante po rito. Huwag kang pakialamero, umupo ka lang dyan. Sige na. Totoo nga. Kung ano yung kinakatakutan mo, yun ang mangyayari. Malas talaga. Bilisan mo na. Hello, Beauty Girl. Nagkita ulit tayo ah. Anong tawag mo sa akin? May pangalan naman ako ah. Su Jinshu, di ba? Hello, ako si Chu Yuning. Alam ko na. Since magkatabi tayo sa upuan, sana magkasundo na lang tayo. Yung mga hindi magagandang nakaraan, limutin na lang natin ha. Ayan na yung 2 drinks. Ikaw naman na mag-serve ha. May gagawin lang ako. Chuyuning, bumalik ka dapat dito kada linggo ha? Kailangan pa ba talaga yun, Maggie? Lipat school lang naman eh. Guest table 9, ready na po ang milk tea nyo. Pabukas naman please, salamat. Sino nagsabi na mag-cut ka ng class, diba? Kaya tuloy ka na expel. So, ano ba talagang balak mong gawin? Sige. Sorry po, customer. Sorry po talaga, pasensya na po kayo, nadulas ako. May silbi pa ba yung sorry mo? Bagong damit pa naman to. Ano masasabi mo dyan? Sobrang sorry po, babawi po ako. Di bayaran mo? Ay naku, sayang yung oras ko sa taong tulad mo. Tawagin mo manager nyo. Nag-sorry na nga ako, diba? Hindi ko afford bumili ng damit, pero kaya kong ipa-dry clean. Hindi mo na kailangan tawagin ng manager, ako na bahala dito. Tama na, Maggie. Huwag ka na magkapag-away. Nakakaya na. Tara na nga. At, iwan mo na lang yung damit mo. Mag-iwan ka ng contact info, ako na magpapalaba. Pwede mo bang balikan dito?
Aba naman, ang yabang mo naman sobra. Palagay mo iiwan na lang namin basta-basta to. Paano kung tumakas ka? Mahahanap pa kita? Hindi ako ganun. Isang buwan na ako nagtatrabaho dito, pwedeng yung balikan after 3 days. Nakakatawa ka. Kailangan pa namin bumalik mismo? Kung seryoso kang bumawi, mag-iwan ka dito ng 5,800. Tapos ipa-dry clean mo at ipa-deliver mo sa amin. Wala akong ganun kalaking pera ngayon eh. Akala ko ba naman ang angas mo? Ngayon wala ka palang pera? Huh. Mag-isip ka muna bago ka magsalita. Eto na lahat ng pera ko. 500 lahat. Iwan mo yung damit mo. Ipapadry clean ko tapos ipapadeliver ko. Wala ako sa mood. Alis na tayo. Ayoko na dito. Uy, aalis na tayo? Ano pinagsasabay mo dyan? Namantsahan mo yung damit ko. Wala pa ring bayad yon? Eh sabi mo noon, ayaw mo naman eh. Pero kung gusto mo yun, babayaran kita. Huwag na. Lahat tayo dito kaklase. Ayokong palakihin pa to. So, marami ka palang tinatago? Yung trabaho ko sa labas ng school. Pakitago muna para sa akin ha. Depende. Depende kung okay performance mo. Tong taong to. Ano naman balak mo? Chuyoning, ba't ka tumalikod? Nakakainip eh. Hindi ba maganda yung dati mong school? Bakit ka nababagot? Ba't ka alis? So Jingshu, Ano? bilhan mo ako ng makakain. Nagugutom ako. Bakit ako? May kamay at paa ka naman. Eh, bakit di ikaw ang bumili? Bigla ako nag-crave ng milk tea. Ewan ko kung merong malapit. Ano meron? Bayad sa pagod mo. Teacher. Yung Candy-like smile ni Teacher Shu sa title ng book, sino po yung tinutukoy niyo doon? Para sa akin kasi yung tao na yun, mas masaya kung hayaan na lang nating intindihan ng mga readers. Kasi sa mata ng bawat isa, may kanya-kanyang ngiti na parang candy. Salamat po. May iba pa bang gusto magtanong? Ikaw. Tanong ko lang po, Teacher Su. Totoo po ba yung mga character sa libro po ninyo? May contact pa rin po ba kayo sa kanila? Sa buhay natin, paulit-ulit ang mga pagkikita at paghihiwalay. Habang lumalaki tayo, may mga tao parang kasabay natin sa biyahe ng buhay. Kapag dumating na tayo sa panibagong daan, magkakaroon tayo ng kanya-kanyang tanawin. Pero binabati pa rin natin ang isa't isa. Kasi sa pinakamagandang panahon, nagtagpo tayo. At yun ang pinakamagandang kwento. Okay, dito na nagtatapos ang ating book sharing today. Maraming salamat sa inyong lahat.
Hello? Bakit? May good news ako sa'yo. Top 3 bestseller na yung book mo. Mas sumikit ka palalo. Ang gusto ko lang naman dati, makapagsulat lang. Akala ko walang magkakagusto. Ay, hindi ah. Lalo pang lumalim ang pagbabahan ng fans mo sa'yo. Nag-trending pa nga yung video ng launch eh. Sumabog ang fanbase mo. Shoo. Ilang taon na rin yung lumipas mula nang umalis siya nang walang paalam. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin siya ma-let go? Gusto ko rin namang maintindihan eh. Dati kasi siya... O siya, sige na. Ituloy mo na lang yan. Ayoko nang istorbihin yung great author. Bye-bye! May ibang tao talaga. Parang paso na kahit matagal na hindi pa rin totally gumagaling. Hindi siya nakamamatay. Pero yung pulang marka kakaiba. Paminsan-minsan lang, umuukit ng tahimik na sakit. Su Jingshu, tumayo ka, tignan mo to ng personal. Ano bang problema mo ha? Lahat ng ibang grades mo ang gaganda. Pero Matt, lagi kang bagsak. Masyado niyang pinapersonal ako, hindi ba? Ano ba talagang tingin niyo sa akin ha? Teacher, hindi ko po intensyon. Alam mo ba na liberal arts ang strand ninyo? Math ang pinaka-crucial para tumaas ang grade. Hindi mo ba na sineseryoso? Teacher, ginawa ko naman po yung lahat. Hindi ko lang po talaga magets. Hindi mo magets? Palasot na naman! Paalala lang, tandaan mo na kahit mataas ang ibang subjects mo, kapag bagsak ang math mo, wala ka pa rin pag-asa makapasok sa magandang university. Kaya kailangan mas pagbutihan mo sa math, naintindihan mo ba? Mabuo ka na! Pag-isipan mo yan! Kayong lahat din! Hindi naman mahirap yung test na yun. Bakit 71 lang ang nakuha mo? Hindi mo nasagutan yung huling items? Natulog ka ba sa exam? Oh, ganito na lang. May kakilala akong classmate. Magaling talaga sa math yun. Papatulong ko siya sa'yo. Tutulungan niya talaga ako? Sino? Ako? Che, yoko sa'yo. Eh di huwag. Ciao, Shosho. Yumaman ka na ba ngayon? Dati di ka ba kabili ng spicy trips? Ngayon big time ka na ah. Ay, binili ko to para sa deskmate ko. Eh bakit ikaw inuutusan niya? Katulong ka ba niya? Grabe ka naman. Akala mo gusto ko? Kung hindi lang dahil sa isang bagay. Anong meron? Ay, sako na lang ikikwento. Ayoko na munang banggitin yung nakakainis na taong yun. So, Jingshu, sadali lang. So, Jingshu. Yung birthday, blood type, at hobbies ng new deskmate mo. Pwede mo pang alamin para sa akin? Idadagdag ko siya sa roster ng mga male gods ng Chingzong. Masungit talaga yung lalaking yun eh. Tapos gusto mong alamin yung mga private info niya. Medyo mahirap yan eh. Zhongzhang, kumuha ka ng snacks. Ako na. Oh, eto na. Kuha ka na. Nakakahiya naman to. Walang reward kung walang effort. Sige na, kunin mo na. Kunin mo na lahat. Para sa new male god natin. Sige na, sulit na rin. Ako na bahala sa duty mo this week. Classmate naman tayo, hindi mo na ako tutulungan ng kahit konti. Oh, Su Jingshu. Binigyan kita ng 100, di ba? Eh bakit bili ka ng bili? Yung sa'yo naibigay ko na. Ito akin to. Su Jingshu, ang hina mo sa math pero sa pangkakatso ang galing mo no? Talino mo sa paniningil. Chun Yuning.
Huwag mo akong binibintangan. Wala akong tinira sa pera mo. Oo nga. Pero nagtatrabaho ka sa milk tea shop. Baka di na ako may puding ng customer. Di ba usapan na natin na di natin babanggitin yon? Huwag mo nang isipin na wala akong alas laban sa'yo, no? Yung pakikipag-date sa labas ng school, hindi rin yan nakaka-proud. Makipag-date daw. Sobra ka na mag-isip ha? Para sa akin okay lang naman. Pero sa teacher, o ay mag-isip. Baka mamaya pagalitan ka. Ayos lang yan. Class, pakipansinin tong tanong na to, ha? Pakisagutan niyo to ng form ipasa bago matapos ang klase. Kasi. Okay? Kung makikita nyo, napakadali lang naman ang formula na ito. Ah. Gusto mo ba talaga ako makilala, ha? In love ka ba sa akin? Ikaw, ano? Sinabi ni Chuyuning sa'yo yan? Oo, ang kapal nga ng mukha, no? Ako, gusto ko siya. Kadiri. Pero sa totoo lang, gwapo naman talaga siya eh. Ha? Siya? Gwapo? Teka, bulag ka ba? Pwede bang tigilan niyo na nga yung pagiging mababaw? May konting lalim naman sana. Hindi mo ba alam? Si Chu Yuning, top scorer ng entrance exam. Hindi siya pasaway na estudyante. Matagal na rin kasi ako nag-graduate ng junior high. Ngayon lumipat na siya ng school natin. Bumalik na naman sa CS combo. Talaga ba? Pero dati pa yon. Baka iba na ngayon sa high school niya. Baka kasi sobrang baba ng grades niya. Kaya lumipat siya sa Sinjong natin. Oo nga. Paano mo naman siya ikukumpara kay top student Xiao Shushu natin? Ang galing mo lang tira ko kanina. Ayos na ayos. Puho na ako. Bili tayo ng tubig. Hoy! Ano ba ginagawa mo? Nice ah. Uminom lang naman ako ah. Hoy ikaw! Bakit may nago yung tubig niya? Hindi ginagaw yun. Anong pakialam mo ha? Siyempre, may pakialam ako. Best friend ko siya eh. O edi, bayaran ko na lang yan. Ibawas sa snack allowance mo. Binili ko yan gamit ng pera ko. Akin lang yan. Iinumin mo yung ininom ng iba? Walang hiya ka. Hoy, indirect kiss yun! Tumahimik ka nga. Hindi ko ininom yan. Kita ko, uminom ka eh. Dami mo sinasabi, umalis na nga tayo dito. Ay, ano ba? Kaya mo rin pala eh. Hoy. Tignan mo tong ang astig. Ang weird mo talaga minsan eh. Ikaw tong nagbigay nito sa akin, di ba? Ayos ka, Su Jingshu. So crush mo rin pala si Chu Yuning. Ano ba? Tignan mo na lang mismo. Bakit pa pinunit? Walang kwenta. Huwag mo na lang ako kuluhin sa mga ganito. Akala mo ba ginusto ko to? Tss.
So, Chucho, kilala mo pa si Sushong, yung bagong sikat na singer? Shu, grabe, gusto ko siya. Grabe, baliw na baliw ka na. So, Jingshu, pinapasabi ni Teacher Ma, yung dating kinolektang info fee, kailangan i-turnover ng Student Life Committee sa SAO. Ah, okay, naayos ko na yan. Dadalhin ko na ngayon. Bahala ka. Hala, nawawala. Ilagay ko lang to sa bag ko eh. Baka iniwan mo sa desk mo. Tignan mo nga. Wala rin eh. Bakit ganito? Alam ko nilagay ko lang yun eh. Ha? Nawawala ang class funds ng buong section? Baka nasa wallet mo. Nilagay ko sa document bag. Materials fee 805, tapos yung 213 miscellaneous fee kasama na rin. So more than 1,000 lahat-lahat. Sa'yo nakaasa ang buong klase, ikaw pa naman ang in charge. Classmates, pakinggan niyo to. Nawala ni Su Jingshu yung class fee. Nandyan pa yun kaninang umaga. Basta ang punto, ikaw ang class officer for students. At nawala ang pera habang nasa iyo. Paano kami magtitiwala sa'yo ulit sa pera ng klase? Ikaw ang may pananagutan dito. Hindi kasalanan ni Su Jingshu to, no? Mukhang may magdanakaw talaga ng pera. Kung di talaga mahanap ang pera, ako na lang magbabayad ng kulang. Ayos na ba yon? Bahala ka sa diskarte mo. Basta dapat may bigay sa teacher bago mag-uwian. Problema mo na yun. Wala ba talaga dito yan? Paano nawala yun? Saan ko ba nawala yun? Narinig ko kay Baisi na nawala daw yung class funds natin. Huwag mo ako istorbohin. Tutulungan kitang ayusin to. Naintindihan mo ba yun? Bakit iniisip ng lahat ng tao na akong gumastos ng class funds? Hindi yun. Alam kong hindi ka ganong klaseng tao. Bakit ka nininiwala sa akin? Noong huli, nung binigay mo sa akin yung bank card mo, alam kong hindi ikaw yun. Alam ko sa sarili ko yun. Pero anong silbi ng paniniwala mo kung ako lang mag-isa? Paano mababayaran yung ganong kalaking halaga? Naniniwala ka bang makakahanap ako ng paraan para mabalik yung pera? Totoo? Talaga mababawi pa natin? Una, sabihin mo muna. Talagang ngayong araw lang nawala yung pera, di ba? Oo. Nung tiningnan ko yung bag ko kaninang umaga, nasa loob pa yun ng zipper packet. Ano balak mo? Kakausapin ko sila at ipapaliwanag ko ang nangyari. Bakit mo kakausapin si teacher? Nag-ingay ka na, pinaikot mo pa ang tao, tapos hindi mo pa rin nahanap. Malalaman pa ni teacher na nawala mo yung funds. Paano ka pa nila pagkakatiwalaan next time? Eh, anong dapat kong gawin? Ganito. Balikan mo ang lahat ng dinaanan mo ngayong araw. Tapos si Baisi, maghahanap sa mga nadaanan mong lugar. Kapag may nakasalubong kang ibang estudyante, tanungin mo kung may napulot sila. Sige. Bashi, tara na. Nasa bag yung pera nung pumasok ako sa school. Pagkatapos sa second class ng hapon, wala na. PE lang ang subject during that time. Walang tao sa classroom noon. Eh sino namang bumalik sa classroom habang PE? Sino ang pinakakainahinala? Kailangan i-check ang CCTV sa playground. Siguro dapat sabihin mo na lang kay teacher. Wala ka namang kasalanan, diba? Hindi ka naman gumawa ng mali. Sige na, kaupo na. May nakita ka? Wala eh. Anong gagawin natin? Class! Start na klase!
Ngayon, pag-uusapan natin ang makatang si Levi. Isa siyang UFO poet na nagsulat ng Enter the Wine. Hindi naging maganda ang karera ni Levi sa tiyangan. Na-disappoint siya. Lubang nalungkot at nawalan ng gana. Muli siyang naglakbay. Tinahak ang bundok at ilog na sariling bayan niya. Pasok na! Hello po, teacher. Hello rin, ano kailangan mo? Pwede po ba kami magbayad ng materials fee ng class bukas? Anong section mo? Grade 12, section 1 po. Grade 12, section 1. Hindi pa bayad na kayo ng class fee? May isang lalaking nagbayad dito dati. Hello po, teacher. Bayad na po ang materials fee ng grade 12, section 1. Sige, lagay mo dyan. Teacher. Anong problema? Pwede po bang card ang may bayad? Kakaiba tong klase nyo ah. Nilagay mo yung bayad sa card. O sige, okay lang yun. Okay na. Salamat po, teacher. Ay, mga estudyante talaga ngayon. Nahanap mo na? Ano? Yung class fund, nahanap niyo na diba? Pinapunta kayo ni teacher sa student affairs para magbayad? Hindi pa agad. Hindi ka ng konti. Ikaw yung nag-abono ng class fund? Ibabalik ko yung pera. Babawi ako sa'yo. Hindi na kailangan. Parang tukoy ko na ako sino. Ngayon, ebidensya na lang. Sinasabi mo bang ninakaw ang class fund? Ninakaw? Mag-isip ka naman. Yung class fee nasa loob ng bag mo mismo. Hindi naman yun naalis magising, di ba? Kailan naman yun nawala? Sino yung lumapit sa upuan ko? Wala akong napansin eh. PE class. PE lang ang oras sa walang tao sa classroom, hindi ba? Siguro doon talaga nangyari yun. So anong gagawin natin ngayon? Pagkatapos ng klase, sama ka sa akin pababa. Hintayin natin si Chen Yin. Sigurado kung may alam siya. Ano ibig mong sabihin? Si Shen Yin ang nagnakaw ng class fund? Pakinggan mo si Sung Muyuan. Siya lang naman ang absent noong PE class, hindi ba? Siya sa palagi kong may sala. Posible kaya? Kaya yan, don't worry. Tara na. Bye! May nagsabing bumalik ka roon ng classroom habang PE. Bakit ka bumalik? Anong pakialam mo? Babalik na ako. Pakiusog. May kaklase kami. Nag-record ng CCTV sa guardhouse. Kitang-kita kang umalis sa playground. Umalis nga ako saglit. Pumunta lang ako ng CR. Hindi ako bumalik sa classroom. Walang nakakaalam kung nasan yung pera. Naalala ko ikaw ang huling nagbayad ng materials fee. Nakita mong inayos ko yung pera. Nilagay ko yun sa compartment ng bag. Anong ibig mong sabihin? Ninakusan mo ba ako magnanakaw? Sinisiraan mo ako? May matibay na ebidensya na kami. Hindi ko sinabi kagad sa teacher dahil iniisip pa rin kita. Sayang ang oras, aminin mo na. Hindi ako. Si Wang Fang yun. Galit si Wang Fang sa'yo. Ginagantihan ka lang namin. Ni piso hindi ako humawak na pera. Jingsu, huwag mo na sabihin sa teacher, please. Please naman. Gusto mong matuwa siya sa'yo? Kapalit ng kaso ng pagnanakaw? Grabe ka, sobrang OA mo na. Ano magagawa ko? Magaling siya sa academics. Mayaman ang pamilya niya. Kahit inuutusan niya ako araw-araw, ayoko maging outcast at walang kaibigan. Matatawag mo pa bang kaibigan ng sarili mo? Maganda ang background ng pamilya mo. Ang galing mo sa lahat ng aspeto. Lahat gusto maging kaibigan ka. Hindi mo talaga maiintindihan. May bashi ka rin kasi. Kaya hindi mo manaramdaman to. Hindi mo manaramdaman!
Kahit ano pa man, lahat tayo may responsibilidad sa ginagawa natin. Jisoo, please huwag mo sabihin sa teacher ha. Kapag nilaban nila ito, matatapos na lahat. Hindi na ako makakapasok sa school. Please, kung pwede lang huwag mo na lang sabihin. Ibabalik ko na yung pera ngayon. Please, patawarin mo na ako. Huwag mo na sabihin sa teacher ha. Sige, hindi ko sasabihin. Promise, hindi mo sasabihin kahit kanino? Umalis ka na. Salamat! Salamat talaga! Tara na. So Jingshu, huwag mo paniwalaan yung palusot niya. Palaging dito may sinasabi niya. Kung pwede, magpatawad ka rin. Pero hindi ito ang tamang panahon para maging sobrang bait. Chuyuning, gets ko naman ang sinasabi mo. Pero hindi mo gets. Hindi lang black and white ang mundo. Maraming gray area. At may ilan sa atin na kailangan mabuhay sa mga gray na gilid. Kung igigait mo akusahan siya ngayon, baka masira ang buhay niya. Sige. Ikaw naman ang biktima eh. Bahala ka dyan. Deal tayo. Tukol dito. Secret ng lahat. Oo na. Gets ko na. Pambata naman to. Uy, ibalik mo yung phone ko. May tatanong lang ako. Bakit ang nervyoso mo? Anong gusto mo sabihin para magpasalamat? Iwasan na lang natin. Ang corny kasi. Salamat talaga. May utang na loob ako sa'yo pero pwede mo bang i-delete yung surveillance video? Nasaan yung surveillance video? Diba sinabi mong ikaw ang kumuha ng footage kay Chenin? Ikaw naman. Akala mo ba kaya kong i-access yun sa security room? Kakapanood mo yun ng movie. Niloko mo siya? At naniwala naman ako. Para linlangin ang kalaban, dapat linlangin mo muna sarili mong tropa. Paano mo naman nasabi na tropa mo ako Sabihin mo, ba't ka nandito ngayon? Wala. Ibabalik ko lang yung pera na pinuutang mo sa akin dati. Sa'yo na lang muna yan. Pambili ng snacks. Para hindi na kita-istorbo yung palagi pag may pinapagawa ko. At sinong nagsabing magpapautos pa rin ako sa'yo? Di ba may utang ka pang loob sa akin? Simula ngayon, baon ko. Ikaw nang bahala. So Jingshu, bakit hindi ka pumasok kanina? Alam mo rin naman ang sagot dyan. Alam na raw ni Teacher Ma. Ikaw ba nagsabi? Hindi ako. Dahil nangako ako sa'yo na hindi ko sasabihin kahit kanino. Pero ngayon alam na ng mga teacher. Pati parents ko alam na rin. Lilipat ako ng school bukas. Wasak na ang buhay ko. Dahil lahat ng to kasalanan mo. Uulitin ko lang Pinakaaya ko talaga yung hindi marunong tumupad. Hindi ako nagsumbong. Mananagot ako sa mga salita at gawa ko. Sana ikaw din managot sa mga ginawa mo. Hindi naman ikaw nagsabi. Si Chuyuning ang nagsumbong. Kayo na ang magkakampi.
Nesu, atin na kita, gusto mo? Lumayo ka. Ayoko makapag-usap sa'yo. Bakit? Ang init ang ulo mo. Kanina lang ang bait-bait mo sa akin eh. Ngayon ko lang nalaman, mas mabilis pala magbago ang mood ng babae kaysa sa panahon. Tigilan mo na nga ako. Ikaw ang nagsumbong tungkol kay Chenyin. Hindi no, hindi ako. Tayong dalawa lang ang may alam nun. Wala kang ginawa pero ayaw mo ring umamin. So, ako na ngayon ang may kasalanan na nanloko sa'yo? Ano nangyari kay Chenyin? Kasalanan din niya yun. Ibang usapan yun. Nagkasundo tayo kahapon ng sikreto lang, di ba? Nangako ka sa akin, di ba? Chu Yuning, ang pinakaayaw ko yung hindi tumutupad sa usapan. Sao Shushu, alam mo bang lumipat ng school si Chenyin? Siya yung nagnakaw ng class pants, di ba? Alam ko na. Ang kapal ng mukha niyang magnakaw. Buti na lang lumipat siya. Kung hindi, hindi ko siya palalampasin. Ay, minsan may lungkot sa likod ng mga kasamaan. Pero, paano kaya nalaman ni Lauma? Bukod sa akin, si Chu Yuning lang ang may alam nito. Kung hindi siya, sino pa? Imposible. Takot nga sa gulo yun eh. Lagi siyang umiiwas sa mga teacher. Paano pa siya maglalakas loob na magsumbong sa office? At saka, baka hindi lang kayong dalawang may alam. Sa tingin ko, may espiya si Langwa sa klase natin. Mag-ingat tayo next time. Nagkamali ba ako ng hinala sa kanya? Chu Yuning, tungkol dun sa mga sinabi ko, nagkamali ako. Oo, nagkamali ka. Ako ang nagkamali. Okay na ba yun sa'yo? Kung hindi, magtatanong ako sa iba. Anong tanong? Tingnan ko nga. Madali ang tanong na to. Oh, tingnan mo. Tama naman yung naunang step mo. Dito ka mag-umpisa ulit. Dapat, sinubstitute mo na yung constant. Halika kayo rito, kayong dalawa. Ayon sa mga kaklase ninyo, marami raw nangyaring kabalian. Pinaupo ko kayo magkatabi. Baka hindi ko naisip mabuti. Kaya, paghiwalayin ko na lang muna kayo. Okay lang ba sa inyo? Teacher, wala akong reklamo. Teacher, may reklamo ko. Feeling ko okay lang naman kami ni Su na magkatabi. Ba't kailangan pa kami paghiwalayin? Kaya ko kayo pinaupo noon na magkatabi para tulungan nyo ang isa't isa. Pero sa nakikita ko, parang wala namang nangyari. Kaya ayusin ko na lang ang upuan ninyo. Sino nang sabing walang effect? Napansin kong tumaas ang math grades ni Su. Tama? Sa tingin ko, okay kami. Ikaw naman. Narinig kong dati kang sa Shenzong galing. Top student ka raw doon. Bakit pagdating sa Shenzong, bagsak lahat ng subject mo? May teacher pa nga nasasabi na lagi ka raw inaantok sa klase. Talagang wala ka lang sa focus. Eh baka mas bagay na sa iyo ang ibang kadesk. Teacher, hindi pa lang po ako nakakapag-adjust. Malaking tulong po sa akin si Su. Babangon po ako sa grades ko. Ganito na lang. Sa susunod na exam, kapag pasado ka sa lahat ng subjects na itatake mo, at ikaw, math mo dapat 90 pataas ha. Saka ko lang kayo pagsasamahin ulit. Kung hindi, kailangan ko na kayong paghiwalayin. Walang problema. Eh bakit gusto mo pa rin akong katabi? Ikaw lang at si Sumuyan ang kilala ko sa klase.
Mas tamad pa siya sa akin. Mas sanay na ako sa'yo, no? Tinatamad na rin ako mag-adjust. Tingin mo tagadala pa rin ako ng gamit mo? Loko ka talaga. Ano na naman yan? Simula ngayon, magkaalyado na tayo. Dapat open ang communication natin. Nasiraan ka na ba ng bait? Ay... So Jingshu, kain ka ng almusal. Ang dami nito ah. Nagbebenta ka ba ng almusal sa bangketa? Para sa'yo yan. Sira ka talaga. Di naman ako kumakain ng breakfast eh. Kaya mababa ang mat mo kasi di ka nag-aalmusal. Kalokohan. Ano naman connect nun? Usually kasi umaga ang math class. Pag wala kang almusal, gutom ka, walang laman ang tiyan. Bumabagal ang utak mo, di ka nakakasabay. Gets mo yun? Kaya mo ba ako? Binili ng pagkain? Siyempre hindi lang yan ang lahat. Kailangan magkasama tayo araw-araw sa mga susunod na buwan. Tapos, 1 oras tayo magre-review pagkatapos ng klase. Ihatid pa kita pa uwi. Kailangan pa talaga... Ay! Okay ka lang? Ano, napasok ka ba? Ha? Ano? Ay, naku, ikaw talaga. Gusto mo ba talagang gawing mapa ang polo ko? Sorry talaga. Kasalanan ko lahat. Anong gagawin ko ngayon? Okay lang yan. Tatanggalin ko na lang itong polo ko. Uniform na jacket lang isuot ko. Ganun ba? Sweet din pala tong taong to minsan eh.